Panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumilit humirang sa inyo upang kayo humayot mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay pagkakaloob sa inyo." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ang lahat po ay magsiupo. Muli magandang hapon po sa inyong lahat. Nakakatuwa po na dati-rati noong ako'y naglilingkod pa sa katedral sa Lucena, si Manuel po ay isa sa aking mga sakristan doon sa Milagrosa Chapel. Si Abby naman, palaging coordinator sa mga kasal na ako ang nangunguna. Tapos ngayon, siya na ang ikinakasal. Nasaan ang iyong coordinator? Nakakatuwa po ang mga pangyayaring ito na ang ikinakasal ay hindi iba sa akin. Kaya tuwang-tuwa ako, kahit nung nag-uusap kami sa interview, ganda po ng kanilang love story. At napakaganda rin ang kanilang tatlo po ang paborito nilang awit. Pero yung isa doon talaga ang nagustuhan ko rin. Mahalaga po sa kanila yung mga awit na suntok sa buwan. Ganon din ng Moon River. Pero pinakagusto ko ay, sinesearch ko talaga, Just the Way You Are. Sabi ko sa kanila, kasi ako yung 61 years old na, ang alam ko yung mas lumang awit na The Way We Were. Mas luma yung The Way We Were. Pero maganda ito sa inyo. Just the Way You Are, kay Billy Joel. Pinakagusto kong bahagi ng awit na yon, I took the bad times. I'll take the good times. I'll take you just the way you are. Di ba ganun ang damdamin niyo ngayon sa isa't isa, no? Habang binabalikan ninyo ang inyong love story, ang ganda po ng love story na ito. Napakatyaga ni Emmanuel. Ganun talaga pag sa Kristan eh. Talagang tinuturo ang pagiging matyaga at nadadala yun hanggang sa pag-ibig. Napakatyagaan po. Ito yung saksi ang mga magulang ni Abby sa pagtsatsaga ni Emmanuel. At napaka-thoughtful, ano po? Si Pinyong nagbibigay ng bulaklak, nagre-regalo pa ng cake. At sino ang nagiging masaya doon? Siyempre, hindi lang kayo, kundi si Abby mismo. Pagkat nararamdaman niya, ang mahal ni Manuel ay hindi lang ikaw, kundi pati ang iyong minamahal. Ganun po. Salamat po sa magandang pagpapalaki sa dati kong sakristan na ngayon ay nakaputi rin, hindi na damit ng sakristan kundi bilang isang groom at handang kunin ang hamon ng paborito nilang awit, Just the Way You Are. Sabi ng awit, I took the bad times. Dumaan din naman po sila sa mga pagsubok. Kahit sino naman ang mga ikinakasal. Kahit sino sa inyo, mga ninong at ninang. At yung mga iba pa, ay dumadaan talaga sa mga pagsubok sa buhay pag-ibig. Pero hindi sila kayang panghinaan ng loob ng mga pagsubok na ito. Kahit si Manuel, pakiramdam niya ay parang siyang binabasted, ay tuloy-tuloy pa rin. Ganun talaga. He took the bad times. He took the bad times, all the trials. Hindi sumuko. Hindi niya alam yung palang nagpapatibok lalo sa puso ni Abby.
yung kanyang pagtsatsaga, yung kadalisayan ng kanyang puso. At ngayon masasabi na ni Abby, I am taking the good times. I can also take the bad times. Ang maganda po nun, ganito din ang pangako sa kasal. I take you for what you are. Ang pangako po ng ikinakasal ay in good times and in bad. Ibig sabihin, nagmamahal ka sa lahat ng pagkakataon. Hindi lang sa mga panahong kayo masaya, kundi sa mga panahong may pagsubok kayo ay nagmamahal. Sapagkat yun talaga ang kalikasan ng pagmamahal. Yun ang sinasabi sa Ebanghelyo na binasa ko para sa inyo. Ang Panginoon talaga ang modelo ng pagmamahal. Sabi niya, as I have loved you, love one another. Ibig sabihin pala, ang basis ng ating pagmamahal, ayun, tumingin po tayo sa krus. Kung paano ang Panginoon, He took the bad times. He took the bad times, siya ay sinubok, He was mocked to the end until He died for us. But in doing that, He took the good times. Naging kaligtasan natin yon. At yun din ang paalala sa inyong dalawa. If you really love each other, just the way you are ready to accept each other in good times and in bad. Yun din ang hihingin sa inyo. Ang pagmamahal na tunay ay masasabi natin yung just the way you are. Sabi po ng mga philosophers, ang tunay na pagmamahal ay hindi yung I love you because you are beautiful. Yun din ang sinasabi sa iba yung awit, yung tungkol sa ganda. Suntok sa buwan, yun ba talagang nabighani ka sa kagandahan. Ang pagmamahal po ay hindi lang dahil kaibig-ibig. I love you not because of your good qualities. I love you not because of your assets. Hindi rin I love you if sapagkat condition yon. Magmamahal ka lang pag siya'y bata pa, pag siya'y sariwa pa, pag siya'y maganda pa. Paano kung hindi na? Eh dumarating naman ang pagtanda ng tao. Di ba? Si Abby naman hindi halata na mas may edad kasi mukhang bata pa rin. Remaining young. Ganun po talaga ang DJ, Laging projecting the eternal youthfulness. Ang ganda po ng combination nilang dalawa Parehong konektado sa musika. Magaling tumugtog. Pareho kayong tumutugtog, di ba? Sana ang inyong buhay may asawa ay isang magandang awit na bibigay kaluguran sa mga nasa paligid ninyo. Lahat po tayo mahilig sa awit. We always love songs. Kaya tuwan-tuwa ako sa mga awit nyo. Pinlay ko ulit ang Mon River. Pinlay ko ulit yung Suntok sa Buwan. Paulit-ulit, nalamog nyo ba paulit-ulit hanggang sa magsisimula na ang misa, ay pinakikinggan ko pa rin ng just the way you are. Kasi ang ganda ng mensahe. So, sabi ko nga kanina, yun ang tunay na pagmamahal. Hindi I love you because, hindi I love you if, kundi I love you in spite of just the way you are. Pag minamahal mo ang isang tao, lahat, ang kanyang nakaraan, ang kanyang kasalukuyan, ang kanyang hinaharap, mamahalin mo ang kanyang pagkukulang at ang kanyang kahinaan, mamahalin mo ang kanyang tagumpay at ang kanyang pagkabigo, mamahalin mo ang kanyang kaliwanagan at kadiliman. Lahat-lahat ay mamahalin. That's the meaning of genuine love. You love in spite of. That is Christian love. We are sinners. We are nobody, but Jesus loves us. Yun po ang tunay na pagmamahal. Hindi susukatin kung sino tayo, kung ano tayo, kung anong meron tayo, kundi sabi ng Panginoon, basta, mahal ko kayo. I love you just the way you are. At yun ang inyong isa sa buhay palagi. Papatuloy pa rin kayo sa inyong gawain, Patuloy pa rin kayo magbibigay musika sa maraming tao. Sana nga, tulad ng sinabi ko kanina, let your married life be a song of joy. Let your married life be a source of joy for others. Parang ganun naman talaga. Pinapanood ko kayo sa pagpasok kanina. Nung pumapasok ka na, Abby, nakatingin ang lahat.
Excited ang lahat sa iyong paglakad. At tinitingnan ko rin ang iyong countenance. You were so calm and serene with a peaceful countenance, para bang sinasabing, bahala ang Diyos. Siya ang may kalooban nito. Sila po'y madasalin. Sila'y lagi nagdadasal sa Panginoon kung anong plano para sa kanila. At yun ang nagustuhan ko sa inyo, that life of faith in you, your trust in God's providence. Asahan niyo ang aking dasal. Noon pa man magkakilala na tayo, pinagdadasal ko na kayo. I'll continue praying for you. Sana lagi ninyong maramdaman yung kabutihan at pagmamahal ng Diyos araw-araw, para nga ang inyong buhay maging isang maganda, awit na kalulugdan ng iba at pagmumula ng kanilang kasiyahan. Muli, congratulations sa inyong desisyon na magsama habang buhay sa sakramento ng kasal. Ito ang pinakamaganda. You are making your friendship and your love for each other so sacred, because it is made holy by the sacrament of matrimony. Dati, Eman, nag-assist ka lamang sa kasal. Ngayon, ikaw na yung kinakasal. Sabi, dati, nagko-coordinate ka lang. Ngayon, ikaw na ang nasa sentro. That's the way God prepares everything. This is the right time. This is the perfect time. This is the timing given by God. Kaya nga, lahat ipagpasalamat natin sa Diyos. Siya ang author ng inyong love story. Thank you for making me part. Ako po bilang taga rito sa Bantigi, kami kasama ang choir, kasama ang Sacristan Mayor, ay natutuwa. Ang dami namang simbahan. Ang pinili niya medyo malayo. Maliit na simbahan. Salamat. I am deeply honored by your choice. Tinanong ko po talaga si Ate, I am honored by this choice. Sabi niya, ito pong maliit na simbahan, na solemn, na tamang-tama lang. Tama nga. Nakatingin ako sa inyo kanina, the number of people present, the spirit of friendship, parang magkakaibigan lahat. Parang iisang pamilya. So, congratulations for the choice. So, inulit ko, we are deeply honored by your choice to have your wedding here. At maasahan mo si Padre Pio, siya'y magdadasal din. Magdadasal din si Padre Pio para sa inyong dalawa. Sana lagi kayong bumisita dito. Sana lagi kayong dumalaw kay Padre Pio para pasalamatan siya. Humiling palagi, with Padre Pio as intercessor, you will always experience miracles in your life. So muli, Emmanuel, ganda ng pangalan mo, God is with us. Yun ang ibig sabihin ng Emmanuel. Sana maramdaman niyo palagi, God is with you all the days of your married life. Congratulations, and I wish you all the best. Dadako na po tayo sa rito ng kasal at tinatawagan po ang candle sponsors.